Dapat nang sumipot sa pagdinig ng Kamara at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang issue kaugnay ng confidential funds ng kanyang opisina. Ito ang dapat lang talaga. Wala na siyang utos ng utos. Kasi ang makakasagot lang yan, si Sara Duterte lang. Ma'am Enua Maria Charotwa, siya lang. Wag na siya magpadala ng mga lawyer. Ay, naku. Di siya naawa. Yung pinapadala niya, nakukulong dyan sa Congress. Eh kung siya sa akin pumunta doon, edi siya na yung... Pag nasagot niya ng tama, edi good luck. Pag nagsinungaling siya, may kanta niyan. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Oh, alam niyo na yun, di ba? Sagot ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag ng pangalawang Pangulo na naaawa na siya sa kanyang mga tauhan dahil naawa ka pala sa iyong mga tauhan, Sara Duterte. Awang-awa ka na pala, dapat pinag-relax mo sila at ikaw yung humarap. Diba? Sabi ni Samuel, kinsa Milo oy nato karon bay kay dakpon anong sabi dito? Kay dakpon kanamo diha sa inyo. Barilin pa kita eh. Gusto mo mamatay? Message mo ako dito dali. Gigilitan kita sa liig. Sasaksakin kita sa liig. Diba? Utang ina mo. Yung basti mo nga nahahamon ko yung suntukan sa ring eh. Parating mo sa kanya. Tangina, basag yung nguso niyan. Message mo dali. Message ka sa Facebook ko. Ballpoint man 2.0. Utang ina mo ka. Sipain pa kita. Sama ko yung nanay mo eh. Bobo ka. Ha? Samuel? Alam mo, naawa ko dito kay Samuel. Matatapang lang kayo dyan sa comment. Pero nung may duelo dun sa sa Luneta, hindi naman kayo nagpakita. Magbabarila na nga dun yung dalawang grupo. Ang isang grupo na duwag. Hindi nagpakita. Putang ina mo ka. Tuloy natin to. Dadamay sila sa issue. Kahapon ay pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Speaker Romualdez, si VP Sara na sana ang sumagot sa mga tanong ng mga kongresista at wag nang ipasa sa mga opisyal ng OVP at Department of Education. Okay, dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Tama! Siya talaga yung nakakaalam kung anong nangyari sa mga pondo, hindi yung mga lawyer nila dyan, hindi yung kung sino-sinong nagtatrabaho sa kanya. Siya ang nakakaalam kasi siya yung pinuno dyan. Diba? Magpakita ka na. Yun yung hamon ni Speaker Romualdez kay Sara Duterte. Kailangan na. Ikaw na yung mag-explain. O naawa ka pala sa mga kasamahan mo. Yung iba na, kulong na. 5 days yata makukulong yun si Lopez eh. Dahil naawa ka na, may kasunod ulit na hearing, magpakita ka. Dahil naawa ka na, di ba? Magpakita ka. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun lang po. Sana ba yun? Sana nga magsalita na. Klaro po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez dyan Sana. Okay? So ito po yung karugtong niyan. Bigyan po natin ng reaksyon. Itong video na to.
dito sa paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente at din po panonood dito hong ongoing investigation dito sa paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente at maging ng DepEd sa confidential fund. By the way po, si VP Sara daw po ay nasa kamara ngayon at dinadalaw ang kanyang Chief of Staff na temporarily po ay hawak ngayon ng... Kailangan niya talagang dalawin yun. Para makapagkwentuhan sila kung ano yung kasunod na plano. Para sa akin, hindi niya dinalaw dahil concerned siya, hindi. Kung ako, ang tatanungin ninyo, bakit dinalaw BPM? Para makapagplano ulit kung ano yung next move nila ano yung mga sasabihin nila sa susunod na hearing. Dadalawin niya talaga yan. Sus! Ng Kamara dahil po doon sa contempt na kanya pong inabot dito sa huling hearing nila tungkol pa rin po sa isyong ito. Nababanggit po sa naturang pagdiring mga kapatid, ang Joint Circular Number 2015-01 na may petsang Enero 8, 2015. Ito po ay guidelines on the entitlement, release, use, reporting, and audit of confidential and or intelligence fund. Bago po natin kausapin pong ating mga kapanayam, gusto ko lang pong ilatag ito bilang premise po sa ating mga pag-uusapan at katanungan dito po sa kanyang rasyonale. Ibig sabihin, ano ba ang dahilan kung bakit po naglabas ng naturang joint circular ang mga tanggapan po ng COA, DBM, DILG at maging GOCCs at Defense Department dito po sa joint circular na ito. Ano ba mga dahilan nito? Sa dulo po nito nakalagay klarong-klaro, the utilization of such funds is generally confidential and classified by nature, which requires not only strong internal controls in the release and utilization thereof, but also strict accounting and auditing rules to prevent mishandling or improper application of the funds. I repeat, but also strict accounting and auditing rules to prevent mishandling or improper application of the funds. Itong mithiin nito. Kaya ang tanong natin, dito po kay former COA Commissioner Heidi Mendoza, ay ma'am, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong panahon, ma'am. Sana wag maingay. Opo, hindi nga maingay, ma'am. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ted. Opo. Good morning sa lahat ng iyong tagasunod, nakikinig sa programa. Natutuwa ako at naimbitahan ako dito at lalong tuwang-tuwa ako dahil parang nag-sync yung ating mind. You were mentioning about yung strict accounting and auditing rules, and in fact, sinimulan mo yung programa mo sa pagbabanggit ng mga ahensyang nandito. Ito rin ho yung gusto kong bigyan ng diin ngayong umaga. Okay, sige po. Yung rationale nung pag-issue ng joint circular. Okay. Dahil pag pinakinggan po natin yung mga hearing, parang ang hinahanap natin, wala bang magsasalita ng tungkol sa protection ng government funds, di ba? Ang laki natin nakikinig ay hindi ko po alam yan, hindi nagdaan sa kamay ko yan, nawala po ata yung tinatawag nating mindset na bilang public official, ang hinahawakan kong pera ay pera ng bayan, kaya dapat ito'y aking ingatan. At nakalagay po dito yun, na bagamat sinasabi natin na the utilization of the fund is generally confidential and classified by nature, but it also requires strong internal control in the release and utilization, as well as accounting and auditing rules to prevent mishandling or improper application of funds. Okay. Nakalagay po dyan, pati agency accountant. Tinakot niya yan na huwag magsabi ng totoo. Kaso nilaglag na na sinabi doon na alam daw ni Sara talaga Ewan ko kung pumunto ba doon si Sara para magsermon or talaga bang concern siya sa tauhan niya or di kaya baka may plano sila or kung ano ba yung magiging next move nila. Nandyan lang yan sa tatlo. They must ensure na yung confidential fund ay hindi nag-i-exist doon sa cash accountability ng Fidelity Band. Kaya dapat ang unang tanong ng Kongreso doon sa accountant, magkano ang Fidelity Band ng Special Disbursing Officer? Ay by 125 million ng withdrawal magkano kaya ang Fidelity Band? Kasi kung hindi siya magpakita, ika-cancel natin yung Fidelity Band para proteksyonan yung interest ng gobyerno, di ba? Pero walang nagtatanong nito, Okay, sige po. Maganda yung nabanggit kaagad po ni former Commissioner Heidi Mendoza. So, ma'am, bago po yan, kasi nga klaro ho naman sa hearing kung paano po ito na-withdraw in cash sa Land Bank. Pwede ho bang simulan natin po diskusyon, ma'am? Opo. Paano ba ang liquidation sa confidential fund? Kasi po, ma'am, in the light of the liquidation report, mga acknowledgement receipt na, as you know, siguro ngayon, laganap ang mga pangalan po na Mary Jane Piatos, meron din pong pangalan na Fernando Tempura. Yes. Okay? Meron din pong isang Cocoy Villamin na hindi din po mahagi. Yata, Tempura, apelyedo yun, di ba? Sa totoong buhay, may mga tempura talaga, Or may pagkain din ganun na pangalan, tempura. Ang pagkakaalam ko, may pagkain yata, Kasi kung may Piatos, tempura, iwan ko kung pangalan ba talaga ng tao yan, pagkain. Ay, Rosana Edo Giron, shoutout po, Paano ba dapat ang liquidation po ng confidential fund ang isinusumite ng mga acknowledgement receipt, ma'am? Go ahead po, please. Ay, Ted, Heidi lang. Hindi ako masyadong komportable sa salitang ma'am. Nabibigat na aking kalooban pag tinatawag ako ng ma'am. Okay. Pwedeng lagyan muna natin ng distinction kasi I think ito yung nagdadala ng gulo doon sa nami-mix doon sa pag sinabi natin cash advance. Ano ba ang ibig sabihin nito? Akala ata pag cash advance. Pagkain ba yon? Tempura?
Tangina. Nangyari, ba't puro pagkain yun? Mama ni Labraso, shoutout po Puro junk foods. Tempura. Tempura? Sure ba talaga yan, pagkain? Tempura. May tempura sauce. Mga shrimp ito, shrimp. Okay, mga seafoods ito. Japanese food. Yung pala, grabe. Ano ba namang ginagawa ni Sara Duterte? Ba't ganyan yung mga pangalan? Diba? Ay bibidro mo lahat ng cash, di ba? Ang cash advance, ano. Una, ang pagkakaiba ng regular fund at confidential fund. Ang regular fund ay siyempre sinasubmit ang dokumento, naka-attach sa voucher at lahat ay nakikita ng kung sino man nakakakita ng voucher. Sa confidential funds ay hindi, a certification na ito, a sealed envelope, and merong mga supporting documents pero pwedeng i-demand lang. Isabel Umali, shoutout po Sama doon sa envelope, ano. Now, pag sinabi natin na cash advance, ganito 'yon. Ang regular expenditure ng government, di ba, halimbawa bibili ka ng mga papel, kuha ka muna ng purchase order para makapasok ka sa isang kontrata, i-establish mo muna 'yon, meron kang delivery receipt, etc. Saka magpa-process ng cheque, di ba, Manong Ted, PJ Tacha. Pero sa cash advance, para bagang eto na yung advance mo, ito na yung cash mo, yan, ibibigay sa iyo yung cheque, no? Pero yung cash advance na yon, hindi basta-basta ini-issue. Meron din yung tinatawag na documentary requirements. So, syempre, meron ka lang namang dapat ay merong legal na basis yan. Meron tayong tinatawag na appropriations na, merong approval ng head of agency, merong financial plan. In other words, doon pa lang sa pag-release ng cash advance, ini-establish na natin. Bagamat hindi nagsasalita ang papel, sinasabi ng papel, pera ng bayan ito, ha? Kaya kahit sa cash advance pa lang, dapat malinaw na. At yun ang hinahanap sana natin kahapon, di ba? Yung mga pagsagot na, hindi ko alam kung hindi nila, kung ano, hindi pwedeng ganun eh. Kasi dapat ito ay whole of agency approach in terms of doing our duty. Kasi member ka. Kaya mga dusae, huwag kayong iiyak kung nakulong itong si Lopez. Kasi ang sagot niya pala, mga mali-mali na eh. Hindi satisfied yung Quadcom eh. Yung mga sagot eh. Kaya nga lang, may sasabihin din ako sa kanya, good job dahil nilaglag mo si Sara. Ng isang opisina, budget niya yan. So, naipaliwanag ko na yung cash advance, paano po yung liquidation po? Opo. Ang liquidation po nito, ay di unang-una, meron po may sensor din yung mga, ma-sensor account mo, sir, hindi ka namin mapanood. Bakit? Okay naman po, naka-live naman po tayo ngayon sa YouTube. Yung kasama doon po yung financial plan para makita saan mo ba dapat gamitin yan. Pagkatapos ay di yung tawag natin, ang pinakamatindi dito yung certification. Ang certification hindi lang ng special disbursing officer ng head of office. Ang sinasabi natin dito, pinakamadiin mabigat yung bigat ng tinatawag na certification. Kasi sa gobyerno, pag sinabing nag-certify ka, as a public official, may oath of office ka eh. Nung nagsimula kang sumumpa na ako, si ganito ay nanunumpang, gagawin ko ang duties ko at responsibility. Nakatali dito yung sinasabi mong certification. At pag sinabi mong certification, sinecertify mo na, ito po ay tunay na nagamit sa confidential funds, na ito po ay hindi ginamit sa ibang bagay, kumbaga, na ito po ay may mga documentary evidence at willing akong ibigay. So, syempre, papakita mo yung mga ebidensya kung talaga bang na-apply doon yung pera. Diba? Oo. Pero kasi hindi nila magawa yun eh. Wala silang maipakita, 'di ba, sa hearing, puro lang hindi ko alam, wala akong alam, 'di ba? Tapos minsan si Sara nung umattend diyan sa Quadcom, nagtataray para yung atensyon ng mga tao mapunta sa pagtataray niya at hindi na mapunta dun sa totoong issue. Parang nililigaw niya yung mga Pilipino at mga diyan, kongresista. Kapag ito ay kinakailangan, medyo mabigat po yan. And meron pa ho yung parang isa pang pirma ng head of office na sinasabing, pinapatunayan ko itong certification na ito. Kaya on the basis of that certification, pwede nating hugutin yung kanyang pananagutan, di ba? So dun sa liquidation document, kasama yung certification, and then yung copy rin ng cash advance voucher. Dalawa yun di ba? Yung cash advance voucher at yung liquidation, isisil dyan sa end. Doon daw natulog si Sara Congress kagabi sa office ni Pulong para samahan si Lopez. Ganun talaga yan. Kailangan mong maging kawawa para kaawaan ka. Strategy po yan. Kailangan mong talagang lumabas ito sa balita na dito ako natulog. Kailangan kong maging kawawa. Wag na tayo magtaka, baka may mga picture pan lumabas niyan. 'Di ba? Malapit na po yung eleksyon eh. Kailangan nilang magpaawa ngayon. 'Di ba? Padala sa ICFAO. Pero yung BPM Squad, Lynn Japo, shoutout po report ng disbursement na nagdadaan yan sa accountant. Kaya nga sinasabi natin na whole of agency approach ito eh. Hindi natin pwede sabihin hindi mo nakita. Kasi responsibilidad mo yan. Uulitin ko ulit yung sinasabi natin na oo nga, confidential at classified nature, pero idiniin din, kailangan may internal control.
Di ho ba? So ang sinasabi natin, kahit certification lang yan, pag nakita nung ICFA, bubuksan yan eh. Bubuksan sa una para tingnan muna, kumpleto kaya aring papeles na rin, submit nila na, hindi kaya yung mga basic requirements. Okay naman, kumpleto naman. Halimbawa, Tapos ay, kung sa audit nila, nakita nila, abay, teka muna, ay in-spend pala rin 125 sa 11 days, meron kang sasabihin natin na red flag. Ngayon, yung mindset mo, on the basis of this circular, including the legal basis na naka-identify isa-isa, dapat magti-trigger yun na, teka, titingnan ko muna ito. Now, on that basis, pwede mong i-demand yung disbursing officer. At sabi naman ng disbursing officer, noong mayor pa si Pusit, may mga 41 ari-arian ang pamilyang Duterte. Mahirap pa ba yan sa tingin nyo? sa kanyang certification, willing naman siya at nasa kanya lang ang nakalagay nga dito vault. Nasa vault niya yung mga documentary evidence of payment that can be demanded anytime by COA. Not only that, yung copy ng accomplishment report. Ang copy ng accomplishment report ng confidential expenses na pinagastusan sa mga programa sinabi nila, dapat may binibigay na kopya ito, hindi lang sa COA, sa Presidente, sa Senate at sa Congress. Kung kaya nga hindi na naman kailangan sulatan ng kanyang chief of staff yung COA na wag mong ibigay dokumento. Because in the very first place, kung alam nila ang guidelines at nasa puso nila yan, alam nilang may kopya ang Congress at Senado, pati na ang Presidente. Ganun lang kasi. So, eto, abangan po natin kasi may kasunod naman pong hearing nito, no? Kung si Sara Duterte ba ay dadalo na sa Quadcom. Kasi, sabi nga ni Sara, naawa daw po siya sa kanyang mga tauhan. Liberty, Torino, VMB Glenda, Dianito, shoutout po. Naawa daw siya. So, dahil naawa ito si Sara sa kanyang mga tauhan, baka siya na mismo ang humarap doon sa Quadcom, manumpa at haharap siya kasi nga naawa. Pero, kung hindi siya pa rin magpapakita doon at iba pa rin yung ipapadalan niya doon, ibig sabihin, kasinungalingan po yung sinasabi niyang naawa siya. Kunyari lang. Diba? Kung talagang matapang ka, Sara, para matapos na yan, ikaw yung humarap, lahat ng mga ebidensya dalhin mo, pakita mo doon, kung saan talaga napunta yung budget na yan, pakita mo, explain mo, diba? Ipaintindi mo sa mga Pilipino, kasi buong bansa niyan, buong mundo, mapapanood yan eh. Diba? Para hindi ka pagdudahan. Alam nyo ngayon, kahit ako, nagdududa ako kasi umiiwas si Sara eh. Kung talagang maisog ka, tara na. Muadto na ta sa Quadcom. Ayan mga pre, no? So, yun lang yung ating video ngayon. Abangan nyo na lang mamaya. May po tayo, may video po tayong i-upload. Ayan. Kita-kits po ulit tayo mamaya.